ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagsamba ay para sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Dubli paggalang, pagrespeto at patuloy na pag-aalala sa ating beloved Pastor Wildy Almeida at ang Assistant Pastor Kumon Lina si Almeida, to our beloved children, Almeida's family, preachers, ordained preachers, lahat na manggagawa dito sa outreach ng Marilao Station ay magandang tanghali lahat sa atin. Magandang gabi sa ating lahat. Higit sa lahat sa ating mahal na Panginoon Jesucristo. Ako po ay nagpapasalamat na isa ako napili upang ipahayag ang kabutihan at ang kagalingan ng aming buhay, ng aking karamdaman. Nung wala pa kami dito sa gawain ng misteryong ito, na Jesus Miracle Crusade, ay talagang napakahirap dahil magulo ang aming buhay, walang kapayapaan ang puso at kaisipan dahil ang aking beloved ay maraming taglay na bisyo. Kaya napakahirap na bilang isang dati kasi siya dating militar, bihira lang siguro doon ang hindi umiinom ng mga alak at mga bisyo, lalo tigit paninigarilyo. Hanggang sa ako naman po ay may mga daladalang tinataglay din ng mga karamdaman na walang kagalingan. Mula nung 2008 nag-umpisa ako, mga minamahal sa aking karamdaman na pagpapacheck up, halos buwan-buwan ay nasa ospital po ako dahil marami nga po ako halos mapakyaw ko ang lahat ng sakit, mga diabetes, high blood, nagkaroon po ako ng mayuma, goiter, nagkaroon ako ng komplikasyon sa puso. Mabuti na ang kahabagan ng mahal Panginoon dahil noong 2014, muntik pa kami magkahiwalay ng aking beloved. Dahil sa mga bisyungan niya, lagi kami nag-aaway, walang katahimikan ang aming buhay. Sa totoo lang, galing din ako sa malaking simbahan, ngunit hindi ko natagpuan ang katahimikan ng buhay namin. Hanggang sa 2014, may nag-share sa akin, kinhabagan ng mahal na Panginoon, na dito daw, subukan ko daw dito magsamba sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Talagang totoo, nag-alanganin ako dahil ang isa-isipan ko noon, mga beloved, ay isa lang naman ang Diyos na ating pinananambahan. Ngunit magkaiba pala dahil nung mga panahon na yon, sa pag-aalanganin ko at sa higit sa lahat, sa tindi ng mga problema ko, sumama ako, sabi nga nila, kapit sa patalim. Pero iba yung kinapitan ko dahil ang mahal na Panginoon. Kaya nung sumama ako doon sa gawain ng sa may Gapan, doon po ay talagang nag-aalanganin talaga ako na pagsasamba. Hanggang sa sabi ganun sa akin, patuloy ka lang ika dahil yung problema mo at yung mga karamdaman mo, yun ay pagagalingin. Sa madalit sabi, ako po ay nagpabautismo sa pangalan ng ating mahal na Panginoon Jesus. Ngunit sa kadahilanan, dahil andoon pa rin ang aming kaguluhan ng aking beloved, isa pa nagkaroon ako ng katungkulan sa aming simbahan. Unti-unti po ako ay nawalay. Hindi ko naramdaman na wala na pala ako dito sa tunay na pananambahan. Hanggang sa almost 6 years na wala ako dito. Na bumalik ako ng gawain ng sasanlibutan. Dahil wala po ako sa kabanalan ng mga kasuutan. Lahat na, kung daw sa isang bagay na nagiinom din ako noon, nagkaroon din ako bisyo ng paninigarilyo. Hanggang sa November 2021, kasagsagan ng COVID, ako po ay nagkaroon po ako ng sakit sa colon.
nga hindi ko sukat akalain na mangyari sa akin ang mga beloved, mga minamahal na kapatid, dahil wala sa loob ko na ako ay magkaganon dahil malakas naman po ang aking katawan. Kahit na ako ay may mga sakit, patuloy naman akong umiinom ng mga gamot. Nung ma-diagnose ako ng ganon, kasi tabi sa kumakain ng mga nagbe-merienda, ako po ay nagdudumi talaga ng dugo. Nagkaroon ako ng takot, sabi kong ganon, nagpatingin ako sa doktor, na-check nila nga ang bukol ko sa tiyan ay malaki na, lalo na sa may rectal colon. Kung hindi ko daw urgent na operahan, ako daw po ay baka daw malason dahil yung bukol ko daw ay malaki na. Bilang tao, ako po ay natakot, mga beloved. Sabi ng beloved ko, mag-second opinion tayo dito sa Manila. Nag-second opinion kami. Ngayon, dito naman, hindi rin ako na-admit dahil sa kalukuyan, talagang kasagsagan po ng COVID. Napakahirap na magkaroon ka ng sakit. Dahil nung dito ako nagpatingin uli, ang sabi sa akin ng doktor, ikaw po ay nasa cancer na stage 3. Doon ako talaga nagkaroon ng depression dahil hindi ko sukat akalain na ganung kabilis yung aking cancer. Stage 3 agad ang sinabi sa akin. Kailangan daw maoperahan. Ngunit sinabi sa akin ng nag-share na kailangan mo ay magpatuloy dahil ito ay isang paalala sa iyo. Ang ginawa ko po ay nagsamba. Patuloy din ako nag-ayuno, sabi mag-ayuno ka. Di nag-ayuno po ako. Balik na naman sa ospital, hindi rin pa ako ma-admit dahil talagang punong-puno ang ospital ng mga may COVID. Baka daw ako mahawaan. Hanggang sa nag-ayuno ako ng Pampanga, doon tinawagan na ako nga kailangan ay na ako ma-admit na. Nung bumalik ako sa Manila, dito sa ospital, talagang nila ako nga maoperahan agad. Ngunit siguro sa pamamaraanan ng ating mahal na Panginoon, kasi doon ay nag-umpisa na uli ako magsamba, hanggang sa sabi ko, dahil nung nakaraan, pagbautismo sa akin, wala pa sa isipan ko dahil nag-alanganin, ako po ay nagpa-rebaptize nung ako'y bumalik. Dahil doon ko naramdaman na para akong nakalutang sa alapaap nung nangyari uli sa akin. Kaya nung patuloy ako sa pagdalo, hanggang sa na-hospital ako, na bumagsak ang aking oxygen dahil nahawaan po ako ng COVID, dinala ako sa ICU dahil ang sabi sa akin ng doktor, nang mag-oopera sa akin, pag hindi kita ooperahan dahil may COVID ka. Ako po ay, ang sabi sa akin, ako daw ay kanilang tutubuhan dahil talagang hirap na ako, bagsak talaga ang aking oxygen. Ako daw po ay idadialysis. Sa ganun sitwasyon ako sa ICU, doon ko nalaman na napakahirap pala na naglilingkod ka sa hindi talagang totoong Diyos nga buhay. Kaya nung nandun ako sa ganong sitwasyon na nag-aagaw buhay na ako, dito ko napatunayan na hinam ko talaga na kung talagang totoo itong Jesus Miracle Crusade, ako ay kanyang bigyan ng pangalawang buhay. Ngunit nagkatotoo ang sinabi ng mahal na Panginoon na ako ay kanyang pagalingin. Binigyan ako ng pangalawang buhay. Right. Kaya napakabuti dito. Dito ko talaga napatunayan na ang Diyos talaga dito ay totoo. Hanggang sa hindi ako naoperahan, hanggang sa ospital, inabot ako ng 42 days. Dahil nang nasa ospital ako, sabi ganun sa akin ng doktor, ang aking onko, na ikaw nga, di ka maoperahan, kailangan makimo ka. Kinimo ako ng 28 days na season hanggang sa niradiation ako. Napakabuti ng mahal na Panginoon dahil dito ko napatunayan. Dahil nakita ko sa mga pinapadala ba sa YouTube, dahil sabi sa akin, doon ka lang mga nood kasi doon ka magkakaroon ng lakas na loob. Hanggang sa, sabi ko, sige ka ako. Nung makita ko na talagang ang totoo ang Diyos dito dahil nakita ko diyan sa pulpito na Jesus saves, Jesus heals, talagang
pinatunayan ko sa aking sarili na ang totoo ang Diyos dito. Dahil nakalabas ako ng ospital na aking cancer ay stage 3. Pinagaling ako ng mahal na Yes, Panginoon. glory to God. Kaya ako Thank nandito, you so much, kahit saan Lord ako Jesus. mapunta, ako ay nagpapatuto sa aking karamdaman. Dahil sa kahabagan ng mahal Panginoon, sa kabutihan niya, inayos ang aming buhay. Nung aking bilabid nga, taglay ng karamdaman, siya po ay nagpabautismo sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Instant po, inalis yung kanyang mga bisyo. Amen. Inayos Hallelujah. yung aming mga problema. Kaya napakabuti ng mahal na Panginoon. Sa patuloy kong pagdadalo sa 3 beses sa isang linggo, sa pag-aaten minsan ng mga krusada, sasama sa paghahayo, katulad nga nung nakaraan linggo bago nag-anniversary, nagpasalamat ako sa mahal na Panginoon dahil binigyan ako ng kalakasan na mapasama sa Malabon Bible Study ng 5 araw na paghahayo. Kaya napakabuti ng mahal na Panginoon dahil kung hindi dahil sa Kanya, paano kami kung wala kami rito sa gawain na ito? Ang mga problema, mga karamdaman, pagpuri lang at mag-ayuno, doon na magkakaroon ng kagalingan ang ating mga karamdaman. Kaya maraming salamat sa ating mahal na mga Panginoon na isa kami. Lubos na nagpapasalamat na pabilang dito sa gawain ng ministeryo ng Jesus Miracle Crusade. Aking lang po ang pagpapala sa aming magbilabid mag-asawa. Minsan nagkaroon kami ng disgrasya sa motor. Binangga kami ng motor doon sa amin. Ngunit sa kahabagan ng mahal Panginoon, isang dangkal na lang kami po ay mababaliktad na. Pero kabutihan ng mahal na Panginoon, kahit isang bukol, kahit isang galos, nga akala mo ako duhat na niluglog sa tricycle, wala po akong bilabid mga sugat o kaya pasa. glory to God. Nagulat Hallelujah. ang nagulat yung pinuntahan namin doktor dahil akala daw ako po ay baka daw nabago ako. Ngunit kung wala kami sa gawain, baka aywan ko lang kung ano mangyari sa amin. Maraming pagpapala, lalo na ang aking mga anak na dati-rati nakikipaghabulan sa sasakyan. Pag sila ay pumapasok ng trabaho, napakahirap nga nangungupahan na minsan pinapaalis pag wala ka ng iupa. Ngunit sa ngayon, sa kahabagan ng mahal na Panginoon, may sarili na silang sasakyan, may sarili na silang mga bahay nga hindi na nangungupahan. Gaano kabuti ang mahal na Panginoon. Kaya maraming salamat sa pagpapala, pisikal, material at higit sa lahat, ang spiritual na pagpapala. Sa lahat ng kapurihan at kaluwalhatian ay tanging sa ating mahal na Panginoon Sus po lamang. Palakpakan